Unahin na natin ito mula po sa Santo Domingo, Quezon City. Siya po'y 48 years old. Gumagawa po ng handicraft baskets. Single po si Kuya Ronnie Perez at nakikinig sa radyo last year lang. Anong buwan kaya ito? Tanungin nga natin siya. Good morning, Ronnie. Good morning po, Ma'am Lidji. Magandang umaga, Kuya Ronnie. So, magandang umaga rin po. anong buwan ka nagsimulang makinig sa amin last year? Ano po, yung mga August po. Paano mo na-discover yung aming programa? Sa radyo ito, di ba? Sa radyo kasi pagka umaga, mga daling araw, alas 4 nagigising na kami, naghahanap kami ng balita. Kayo ang inaabangan namin. Ba? Ayos. Yung hinahanap po kayo kasi kayo ang nauna sa balita eh. Anong oras Kaya ulit yun- ang programa namin? Yung programa nyo, alas 6 nag-umpisa yung sa balita. Oo, pero kasi alas 4 gising na kayo. Gising na, nag-aabang na kami ng mga balita. Kasi ngayon si Ma'am Ruth 4 a.m. pa lang nagbabalita na, no? Opo. Oo. Sa radyo, wala. Yung sa radyo naman, wala ako na yung sa inyo lang, alas 6 lang kayo nag-umpisa sa radyo. So kami ang nasisimulan mo ng pakinggan sa umaga. Opo, kasi yun talaga kayong nauna sa umaga eh. Dito ko na kayo na discover. Oo, sige, tignan Hanggang natin sa ha. tinuloy-tuloy namin yung balita, kasi Oo. naabangan namin yung mga balita. Ganun. Ayos. Ano ulit frequency namin, Kuya Ronnie? 105.9. Yun, True kinabahan ako FM. sa'yo eh. True So, FM, kinakabahan ako. so nabalitaan mo rin. Kinakabahan po ako, pasensya na po. So galing kami dun sa frequency namin dati, lumipat ka rin Oo. dito sa bago. Opo, hinahabol ka namin kasi yung balitang hinahabol namin sa umaga. Yun, balita sa Ito, umaga. itong mga programa nyo, yun, nagugustuhan, ang dami nyo natutulungan, kaya sabi ko, ano kaya kung sumali din ako dito, kaya yun, sa awa ng Diyos, napakinggan. Yun nga po. Kailan po kayo Napili niya po. nagpadala ng mensahe sa amin para makasali? Matagal na, mga 3 linggo na yata. Sumubra, mga 1 buwan na po, mga 1 buwan na yata. Basta dyan, may mga listahan ako, sinusulat ko yung mga kawikaan, kasi sabi ko, baka bigla akong tawagan, wala ka minsan. Wala akong may sagot. Oo. So, etong pagsali mo sa programa, ito ba'y para sa'yo? Para kanino to? Hindi, ito sa akin, hindi para sa akin, para sa kapatid ko na may sakit kasi yun nga, kahapon galing naman kami sa ospital, pinadala ko na kasi hindi na ako makakain, suka ng suka, nangihina na. Sa awa naman Diyos, hindi na kumpain siya, nakawik kagabi kami. Ano pong sakit ng inyo pong kapatid? Cancer po sa baga, yung stage 4 na siya, kaso yung kumakalat nga, dumadami, hindi. Kaya readmission siya ng 10 araw, yun ang hinang katawan niya, halos di makakain, susuka lang niya, kaya kinakain. Kaya sabi ko, pag nung isang gabi, idali na lang dito sa lang center, ibalik para malaman namin kung bakit gano'n. Sa awa ng Diyos kahapon, hindi na siya nagsuka nung pinakain ng mga bandang alas 6 ng gabi, hindi na siya nagsuka. Kaya sabi ko, salamat. Pinawait na rin kami na, okay naman yung mga result, binigyan lang siya ng mga gamot at saka Kuya Ronnie, itong kapatid mo na tinutukoy niyo po na mayroong cancer, ilang taon po ito? Babae po ba o lalaki? Lalaki po, kasi siya, PWD. Yun nga, siya, yung parang kuba siya. Kuba, hindi naman parang kuba talaga. Yung parang na-inbone yung isang niya, yung isang kaliwang likod. Saan po siya nakatira ngayon? Nasa Laguna po. Sino pong kasama niya doon? Yung asawa niya, may isa siyang anak, kaya yun na halos puro sa ako rin na nagsusuporta dahil lahat naman yung kapatid ko may mga asawa na rin. Nagbibigay rin pero hindi sapat talaga. Kaya sabi ko, habang nakikinig ako sa inyo, sabi ko, natutuwa ko ang mga natutulungan nyo. Sabi ko, sasali rin ako, baka sakaling mapili ako. Yun, sa awa ng Diyos, mapili po. At para nga po ito sa kapatid ninyo, diretso sa kanya. Pero ilang taon na po na kayo ang nagsusuporta sa kanya? Simula nung COVID-19. Kasi COVID-19 kami nag-umpisa magpa-hospital. Kaya nga, ubos na yung mga ari-ari, ang mga ipinundar nila galing sa Italy. Nag-abroad kasi yung dalawa na yan. Opo. Pagdating OFW. dito, nung COVID-19, saka na nag-umpisa na, nag-umpisa na yung cancer niya. Kaya dinala namin sa private, doon kami na pinapo sa pera talaga, ay mahal, grabe. Sige kaya po. nagpa-transfer kami dito sa lang center. Oo. So sige kuya, so napakabain niyo pong kapatid, hindi lang po yung panggamot ng kapatid niyo ito, kayo na rin po mismo ang nagpapaaral dun sa anak niya ngayon.
sinusuportahan ko lang po sila pag linggo-linggo kung ano yung may abot ko. Yun lang basta may pera ko binibigay ko sa kanila. Pagkain nila kung ano, sabi ko, bahala na kayo dyan. Swerte po ng Kung ano kapatid lang nyo sa inyo, Kuya Ronnie. Sige po, Opo. ito, bago muna itong ating usapan tungkol po dito sa inyong pamilya, ano muna yung Bible Opo. verse na binigay sa atin kahapon ni Ito Pastor po. Jeff? Ay, ito na po. Ikalawang Korinto 5:18. Ang lahat ng ito gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin at sa Kanya sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkulin papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At base po doon sa kwento ni Pastor Jeff kahapon at sa explanation niya, paano niya po ito Opo. ipinaliwanag? Yung sinasabi niya, yung tayo magbalik, yung papanumbalikin yung mga tao sa Panginoon. Sa akin naman, yung magbalik loob tayo at manalig sa Kanya, iiwan natin yung mga maling gawain, magbalik loob sa Panginoon. Yun ang sa aking opinion po, ma'am. Ronnie, Opo. single ka pa rin hanggang ngayon? Opo, single po. Sir Oo. Ted. Bakit hanggang ngayon, sorry ako'y magtatanong lamang. Okay lang po. Kasi sasagutin ko lang po. Okay lang po sa akin yan. Bakit Opo. hanggang ngayon single ka pa rin? Siguro ko, Sir Ted, kasi simula pa nung ako rin ang tumutulong sa ibang kapatid ko at siguro ito yung aking ano bang tawag dito, yung binigay ng Panginoon. Kaya hindi pa ako nakakapag-asawa dahil mayroon pa akong obligasyon tulad nito sa kapatid ko. Halos talagang sa kanila ko binibigay. Sabi ko, Lord, pagalingin mo na itong kapatid ko para makapag-asawa na rin ako. Yun. So ito ang tadhana mo, kumbaga. Opo, parang ito nga ang tadhana. Okay, ganito muna, Ronnie, ha? Ilang kayo magkakapatid? 10, 11 dapat, kaya lang matay yung isa. Pang-ilang ka? Pang-anim, kambal kami. Sino ka kambal mo? Naging 10. Nasa Bicol, sa probinsya. Okay. Gubat, Sorsogon. Itong may sakit ngayon na kapatid mo, pang-ilan ito? Pang-5, kasi pang-anim kami. So, kuya mo ito? Kuya. Matanda po sa akin. 51 na magpi-51 sa sunod na taon. Buhay pa mga magulang mo? Yung tatay na lang po ang buhay. Yung mama ko maaga namatay, kaya barang sa akin napunta yung mga ibang obligasyon ng kapatid dahil yung tatay ko wala rin ang trabaho rin sa probinsya. Ganun lang, magtataka. Ang probinsya Wala ninyo, naman Sorsogon? Gubat, Sorsogon po. Saan sa Sorsogon ito? Gubat, Sorsogon. Doon ka pinanganak, no? Opo, doon po. Kailan ka lumuwas ng Maynila? Lumuwas ako na mga 1995 yata yun. Yun ang natatandaan ko. Mga 15 years pa lang ako noon. Oo. Nakapag-aral ka ba sa Sorsogon? Lang po, hanggang grade 6 lang, elementary, under. Oo. Paano, ba't ka na paluwas ng Maynila? Sa mga kapatid ko na panganay, dahil dito na rin nagagawa ng mga handicraft, kaya sumunod na rin ako doon hanggang sa nag-aaral ako ng paggawa. Tapos minsan natigil na isang taon, balik ulit naman sa handicraft kasi yun lang kakayahan ko talaga sa trabaho. So, ang panganay niyong kapatid ang nauna dyan sa handicraft na trabaho na Opo, yan? yan ang panganay. Opo. Okay, sige. Handicraft ito, anong mga produkto ninyo? Anong ginagawa ninyo? Mga basketbook, mga pang-export naman po ito. Parang subcon lang yung may-ari. Yung busing, yung manager po namin dito, subcon lang siya doon sa may-ari. Hindi pa talaga siya may-ari. Subcon lang siya. Okay. Kami naman ang manggagawa. Ilan taong ka na dyan sa kumpanya? Siguro mga 25 years na. Ang tagal mo na. Dito na po ako tumanda. Oo. Paano ang swelduhan dyan? Magmula nung nagsimula ka? Dito naman po sa amin kasi kami pakyawan. Kaya ang dito sa amin, pabilisan at saka yung saga sa upuan. Tapos kung maganda naman ang presyo, kumikita naman ng maganda. Pero pag mahina, kasi hindi lahat ng mga basket
ang presyo pare-parehas. Iba-iba, may mura. Lalo ngayon, medyo mura yung ginagawa namin, matagal. Kaya medyo mahinang kita. Oo. Per piraso kumbaga ang bayad sa inyo. Opo, per piraso. Oh, sa ngayon may napundar ka na ba maliban dito sa pagtulong sa iyong kapatid? Wala na po, naubos na rin po. Mayroon din akong linagay na pera sa Cebuana na nahugot na rin. Oh, itong tinitirahan mo ngayon, stay-in ka Kapatid dito, libre ka sa upa. Opo, libre kami kailan. Nagbabayad din kami sa tubig at saka ayun tubig, electric fan. Sa amin din yung sanda ng kalta sa isang linggo, ganun. Sige. Ilang kayo manggagawa dyan? Dito kami ngayon, nasa 6 kami ngayon. At itong address mo na Atok Street, diyan mismo yung pagawaan ninyo? Opo, dito po. Okay, sige. Ganito ha, Ronnie, no? Opo. Una, salamat na marami ha for sharing no, itong kwentong buhay mo. At hihingi lang kami kung nakikinig ka sa amin ng mga patunay dito sa iyong ikinikwento. Gusto ko lang din malaman, Ronnie, no? Kasi ngayong 48 years old ka na, no? 48 years old. Meron ka bang SSS? Nag-umpisa pa lang po ako nung ngayong taon lang po. Nakapitong hulog na po ako. Okay, sige. Ganito kasi, 48 years old ka na, wala kang asawa, binata ka ngayon. Opo. Ano ang naiisip mong kinabukasan mo? Yung ba minsan naiisip mo? Kasi kung diyan ka na ng 25 years halos, meron ka ba naiisip para sa sarili mo? Mayroon naman po, kaya lang hanggang pangarap lang kung sabi ko, bahala na kayo Lord kung anong ibibigay niyo sa akin o saan niyo ako ilulugar, doon ako okay sa akin, sabi ko. Kasi yung iniisip ko ngayon, yung sa kapatid ko, dahil gusto ko talaga ma-supportan sila kasi minsan kinakapos din ako. Nangungutang din ako para maibigay lang sa kanila. Usually ba mga magkano ang average na kita mo sa isang araw, yung regular? Kasi kami lingguhan po ang sahod namin. Minsan ganitong ginagawa namin, nasahod lang kami ng 1.5 pero wala pa yun sa pagkain. Kasi ang hirap ng gawa namin, matagal, medyo mura. Pag minsan naman nakita rin ng 2.5 o 3,000 kung maganda ang presyo, pero hindi madalas, mas madalas yung mura. Okay, sige. Yung mababa, ganun. 2,000 sa isang linggo, pero wala pa yung pagkain diyan. Kung ikakalot ng pagkain, mga siguro 1.5 na lang yung tira, ganun. Sino naghuhulog sa iyong Tipid SSS? na po. Ako po naghuhulog. Self-employed ka kumbaga ang iyong classification. Opo. Alright. Ganito. Ngayon nga, maghuhulog pala ako eh. Wala ako pang hulog. Kaya sabi ko, baka ngayon katapusan ako maghuhulog. Okay. Ronnie, nakikinig ka sa amin, inaabangan mo si Brad Jeff. Opo. Ikaw ba mismo meron kang kinaaaniban na anumang ikaw ba'y Katoliko? Meron bang Christian group na kasali ka? Paano? Saan ka? Ako po Katoliko po ako. Tapos devoto rin na po ako ng Nazareno sa Quiapo. Malapit na naman nga ang yun lang po, yung wala na mo iba. Okay, and I mean dito wala tayong dikta dito ha. So iginagalang namin lahat, no? Oo, ng anumang pananampalataya, anumang sekta o faith, ika nga. Ang atin lamang kasi gusto lang namin ikaw makilala ng lubos. O sige, so Ronnie, gusto mong tulungan yung kapatid mo kamo na may sakit. Okay. Ikaw, kung sakasakali, ano ang kailangan mo? Ngayon, anong pangangailangan mo kung maliban sa kapatid mo, may tutulong, ikaw mismo, anong pangangailangan mo na importante ngayon? Yung sa akin ngayon, sabihin ko na lang sa inyo, hindi nila alam to eh. Yung utang ko lang po, mabayaran ko. Okay na po. Utang kanino? Dito sa kaibigan ko dahil gawa ng naigipit din ako. Mahinang kita, binibigay ko sa kapatid ko yun. Pero hindi ko pinapalam sa kapatid ko kasi baka tumama pang loob nun. Kung
saan galing yung pera na binibigay ko. Magkano yung utang mo sa kaibigan mo? Ano po, nasa 15 po. 15,000. Opo. Yung kaibigan mo na yan, kasama sa trabaho? Hindi po. Kapitbahay po. Chinese po siya. Oo. Chinese. May tubo ba yung utang na yon? Wala naman po. Napakabait po niya. Kaya, pero hulog pa lang 1,000. Ang bait niya ha, na nagpapautang Bait. sa iyo, no? Oo. Di naawa rin sa akin dahil Ah. kaya tanong naman niya ako, pero di naman nagsasabi sa kanya. Sabi niya sa akin, pag gipit ka, lumapit ka sa akin. Okay. Paano yung pagpapautang niya? Pa isa-1,000, paano? Hindi, yung lusil lang yung nakuha ko sa kanya. Ano, ilang utang yon? Isang baksakan lang ba yon? Isang bagsakan lang po yun kasi kailangan talaga namin. Aha. Nag-chat ako sa kanya. Lucy po yung una. Yung kahit naging 15 yun dahil may dito sa isang kaibigan ko, nakahiram din ako. Kaya naging 15 yun. Sige, so yung 12,000 na yung ginamit mo sa kapatid mo, Opo. lahat yon. Opo. Binibigay ko yun linggo-linggo. Kaya yun. Okay. Kasi Anong pangalan ng kapatid mo? Orlando Perez po. Oh, sige. Okay, Chacha. Ito si Chacha ngayon, ha? Go, Cha. Opo. Yes po. O ito na, Ulit po. Kuya Ronnie, habang Opo. nag-uusap tayo kanina at kausap ka ni Manong Ted, ang dami na dito mga Happy Anonymous natin na nagpapadala ng Opo. mensahe. Unahin Opo. na natin si Happy Pretty B. Nag-isang bagsak siya ng 15,000 pesos. Ang sabi niya, Thank yung you po na marami. 10,000, Salamat po. sabi ni Happy B, yung 10,000 para sa kapatid mo, pero meron siyang iniwan Opo. para sa'yo, 5,000 pesos. Bukod doon, Opo. Maraming salamat po. yes po, hindi pa tayo natatapos doon kasi meron Kinig ka ding... muna, makinig ka muna, Ronnie, sige ha? po. Kinig ka kay Opo. Chacha. Meron ding iba pang mga nagpadala. Si Happy Servant, 2,000 piso. Si Happy 11, 2,000 pesos din. Si Happy E, 2,000 piso din. Si Happy Sender, 500 pesos. At si Happy June, 1,000 pesos. So more than 20,000 pesos yung tatanggapin mo ngayong araw na Paki-complete mo ito. muna, Chacha. Maraming Oo. salamat po, Sir Ted, at sa mga Happy Anonymous, kay Happy TV. Hindi ko na matandaan yung ibang pangalan kanina. Hindi na kailangan. Sa inyo po, Sir Ted, at saka kay Jeep, Pastor Jeep Ilisco Pedis, na maraming salamat po, at saka kay DJ Chat, hindi Okay. nagsawa sa akin. Kaya Sir Ted, maraming salamat sa inyong dala. At sa inyong lahat na po, lahat na po. Sige, ganito, Ronnie, ha? Sa ngayon, ang kwenta dito, 22,700. Opo, Okay, opo. tanungin lang kita, saan mo ito balak gamitin ulit? Sa kapatid ko, So, babayaran mo yung 15,000 na utang mo? ayaw po, babayaran ko po. Kasi yun lang talaga ang inaano kasi. Pero hindi naman ako pinipirsa niya. Sabi sa akin, kung mayroon ka lang pera na pero kung wala pa, unahin mo muna yung kapatid. Kaya sabi ko, kaya ngayon kung ito na pinagkaloob sa akin, ibibigay ko na sa kanya para wala na po akong iisipin sa kanya. Okay, sige. So, Para ganito ha? salamat Sige. din ako talaga Okay. sa Panginoon at sa inyo. Sige, kinig ka, Ronnie, ha? Okay, so meron Opo. kang utang na 15,000. Opo. Okay, ngayon, ang sabi dito ni Pretty B, yung 15,000 na ibinibigay niya, 10 daw nga sana para doon Opo. sa kapatid. Tama? Opo. Sa Yes, kapatid. tas may Sige. 5K siya. Sandali, makinig ka muna, Ronnie, ha? Kinig ka lang. Relax ka Sige. lang. Hinga ka na malalim. Okay? Makinig ka muna. Para klaro ito kasi ang purpose natin dito, kung hopefully, ito naman po sinasabi lang ng ating pong mga nagbibigay. Kung mamarapatin mo. So, yung 10,000 daw, ibigay mo sa kapatid mo. Okay? Yung 5,000 piso ay para sa iyo. Okay? Opo. Sige, okay. So, klaro yun, ha? So, Opo. kung babawasan natin yung 22,700 ng 15,000, lumalabas na meron pang matitira na 7,700. Tama, Cha? Okay. Opo. Yung 7,700, ibabayad mo sa utang mo Opo. para mabawasan. Opo. Si Chacha Opo, ngayon opo. may dagdag pa. May Okay. additional pa dito, nagpadala din ng 1,000 pesos si Happy 8,000. VPGM at another 1,000 si Happy Puputs. Sige, so 9,000. Alright. Sige, ganito. So, magiging sarado na natin ito, yung pambayad mo sa utang mo, 10,000 piso. Opo.
Okay, malinaw Opo, yan opo. ha? Oo, malinaw. Opo, Alright? Oo, para meron ka pang balanse doon sa doon sa napapautang ka mo sa'yo, hindi ka naman Opo. sinisingil, meron ka pang Opo. utang. Dito, Opo, meron pa. dito, Okay lang po kasi okay naman sa kanya kahit yung ilan lang yung bigay ko, okay lang po sa kanya. sige. Dito, Ronnie, hindi pa kami nagsasarado kasi hihintayin pa namin dito mga prueba mo. Opo, at kung sakasakali nga, gusto rin namin makilala yung kapatid mo na may sakit. Magpapaalam muna kami sa iyo ngayon. Ito lamang yung mga pahabol galing kay Chacha. So kung meron ka ng pambayad na 10,000, magkano yan, Cha? Meron pang additional, ang total na kabuuan ay 25,700 pesos dahil nag-add ulit ng 1,000 si Happy Ribbon. Okay, so 25,700 in total. sige, so kakalaruin ko ito ulit ha para maliwanag ang ating kwentada. Okay, Chacha, please. All right. Again, let's do this one more time. 10,000 piso ibigay mo sa kapatid mo. Opo, opo. All right? Yung 5,000 piso para sa pangangailangan mo. Okay po. Salamat Okay, po. all right. Yung buo na matitira, pambayad mo sa utang mo. Opo. Okay, so Seth, magkano ang ipambabayad sa utang? 7,000 po. Hindi lang yon. Okay? Hindi lang yon ha. Ito ha, uulitin natin ha. Okay. Kasi meron pa din nadagdag si Chacha eh. Alright, para tayo makapakinig na kay Brad Jevelis Copides. Alright, pambayad mo sa utang mo, 10,700. Opo po. Alright, sige, ganito ha, Ronnie. Hihintayin namin ang mga prueba mo. Kapag naibigay mo sa amin ito, sinasagot na ni Happy Davaoenyo at ni Happy K yung kabuuan na pambayad sa utang mo. Pero hindi pa namin ito muna ibibigay. Hintayin Opo, lang namin ang okay prueba lang mo. po. Okay? Opo. Sige, Opo. para pagpasok ng Kapaskuhan, you starting fresh ka, wala ka ng utang, meron ka pang 10,000 sa kapatid mo, may 5,000 ka para sa'yo. Thank you, Lord. At thank you po. Maraming salamat po sa mga anonymous na walang sawang tumulong sa mga katulad namin. Sa inyo, Sir Ted, Regis at maraming salamat po. Ronnie, Opo. salamat din sa iyong pagiging napakabait na kapatid. Opo. Thank you po. Amen, amen. At higit sa lahat, Thank you po. sa ating Panginoon na naging pinanggagalingan ng lahat ng ito. Totoo po pa. Alright? Sige, so ang commitment again, ang commitment set, no? Ni Happy Davaoenyo at ni Happy K ay buuin yung kakulangan na lumalabas dito na 4,300, right? Para doon Opo. sa pangbayad nga sa utang. Pero yung nga, hihintayin muna namin ang lahat ng prueba bago natin ito maipadala sa iyo. Again, Ronnie, salamat na marami. Opo. Kami ikumusta mo sa lahat ng mga manggagawa dyan at gusto namin Opo, makita ang nandito lagi inyong po produkto. nakikinig. Opo, ipapakita ko po, ibibideo ko po ngayon. At saka yung sa kapatid ko sa ngayong Agis, pupunta ng lang center, doon kami magkikita-kitahin natin kung anong pagkain. Okay. Doon ko na lang po siguro bibidyoan. At saka Yes. Yes, sir. pupunta rin na po ako sa kanilang bahay Yes, sir. ngayong linggo po Okay. para makita nyo. Sige. Salamat na marami sa iyo, Ronnie. Mabuhay ka and God bless your good. Alam mo, hindi ako wala akong paglagyan ng anumang salita, ano? Ang gusto kong sabihin sa iyo, wala akong mahanap na eksaktong salita para pasalamatan ka sa pagiging tapat na kapatid, pagiging mapagmahal na kapatid na inuuna mo kamo ang kapatid mo kaysa sa iyo. You've been a very good brother. God bless you, Ronnie. Thank you very much. Salamat na marami. Si Ronnie Perez po ng Quezon City.